Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang latest update natin sa The Hague, no? Ano naman pong itsura ni Presidente Maganda naman ang Duterte? itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. So I'm sorry I cannot come home. I have to defend my president. Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yun. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya, hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan. Mga kabayan, naglabas ng bagong update ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon at pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nakadetine dyan sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Atty. Medea Aldea, maayos naman ang lagay ni dating Pangulong Duterte sa kanyang detention facility. Nagbigay din ito ng mensahe sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta sa kanya at kanyang pamilya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang latest update natin sa The Hague, no? Pero kanina po, alas 9 hanggang alas 10:30 ay nakapasok po at nakabisita si Executive Secretary Medialdea, former Executive Secretary Medialdea, at importante po na malaman ninyo kung anong lagay ng ating presidente. So ES, kamusta po ang naging ang ating presidente? Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay naman siya. He's in very high spirits. Ano lang siya, naiisip niya mga sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Ituloy niyo lang ang dasal. Isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain, yung tuyo, yung munggo, at higit sa lahat, yung piniritong saging. Yun ang nawawala sa kanya. Other than that, he's okay. Pagdasal, keep on praying for him. Maraming salamat po. Ano naman pong itsura ni Presidente Maganda naman ang Duterte? itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Yun, okay naman. Meron ba po siyang mensahe para sa mga nagmamahal sa kanya dito sa buong mundo? Tinanong ko siya niyan. Sabi niya, mahal na mahal ko kayong lahat. At maraming salamat sa lahat ng suporta na binibigay ninyo sa akin at sa aking pamilya. Okay. Samantala, nanindigan naman si Atty. Harry Roque na hindi siya uuwi ng bansa hanggat hindi niya kasama si dating Pangulong Duterte at dapat ay wala na rin itong kaso. Ayon pa kay Roque, isa siya sa mga abogado ni dating Pangulong Duterte at kinatawan ng ICC, kaya hindi niya pwedeng pabayaan si Pangulong Duterte. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Yan naman po ay alam na ng lahat na sa mulat mula. Una po, ako yung kauna-unang Pilipino na naging miyembro ng List Council. And after my stint as spokes, of course, I said, I've already been advising the president on ICC even when I was spokes. And I can confirm that as early as 2019, I've been advising him on ICC matters. So I'm sorry I cannot come home. I have to defend my president. Maliban dyan, sinagot din ni Roque ang hamon ng Malacanang na dapat na siyang umuwi sa bansa para harapin ang mga kaso na ibinibintang sa kanya, maging ang warrant na inihain sa kanya ng Kamara. Sabi ni Roque, wala siyang kaso sa hukuman at wala din siyang warrant mula dito, kaya wala siyang dapat harapin para pauwiin ang bansa. Ulitin ko po ha, fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. Sa iba pang mga balita, ipinagtanggol ni Senate President Chis Escudero itong si Senator Bato de la Rosa. Matapos humingi ng saklolo si de la Rosa sa Senado na tulungan siya kung sakaling arestuhin siya ng ICC. Sagot ni Escudero, hindi nila papayagan na ibigay o isuko si Bato sa ICC maliban na lang kung anong magiging desisyon ng sarili nating korte. Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yun. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya, hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan.
Anumang desisyon ng Korte Suprema hindi binding sa ICC dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalaan. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng Korte, pag-uutos sa pamahalaan na gumawa ng mga hakbang para maisakatuparan yon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang sundin ni Roque ang hamon ng Malacanang na umuwi na siya sa bansa at harapin ang kanyang mga kaso sa kabila ng paninindigan ni Roque na hindi siya uuwi hanggat hindi niya kasama si dating Pangulong Duterte? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Muling dinalaw ni former Executive Secretary Salvador Medialdea si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng kanyang detention facility sa International Criminal Court. Kinumpirma ni Attorney Medialdea na nasa maayos na kalagayan ng dating Pangulo at nakabawi na rin ng kaunti sa tulog. Sa ngayon ay namimiss na rin umano ni FPRRD ang kanyang mga paboritong pagkain gaya ng munggo, tuyo, lalo na ang piniritong saging. Okay naman siya. He's in very high spirits. Ano lang siya, naiisip niya mga sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Tuloy niyo lang ang dasal. Tingnan naman ang itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Labis rin anyang nagpapasalamat ang presidente sa lahat ng mga taong sumusuporta sa kanya, maging sa kanilang pamilya. Mahal na mahal ko kayong lahat. At maraming salamat sa lahat na suporta na binibigay niyo sa akin at sa aking pamilya. Lilinawin ko lang po yung mga lumalabas na report, hindi po magiging abogado ng presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawat sa pag-practice ng propesyon. So ang kanyang karapatan po bumisita ay birang anak, no? So ulitin ko po, hindi siya papasok bilang isang abogado. Samantala, tiniyak ni Attorney Harry Roque na gagawin ng legal team ang lahat ng kanilang magagawa upang muling maiuwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lalong madaling panahon. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Attorney Roque na hindi sila uuwi nang hindi kasama si former President Duterte. So let's just say that our prayers is that he will be released at the soonest time possible and we will take all steps necessary para mapauwi siya sa lalong mabilis na panahon. Mariing itinanggi ni Attorney Harry Roque na tinatakasan niya ang mga isyong ibinabato sa kanya. Iginiit niya na may nakabinbing petisyon siya sa Korte Suprema upang ideklarang labag sa saligang batas ang investigasyong isinasagawa ng House Quadruple Committee. Well, nakabinbin po ang ating petition sa Korte Suprema para ideklara ang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila at walang basihan yung paghingi ng mga dokumentong hinihingi sa akin. Paulit-ulit ko naman pong sinasabi, hindi ko po tinatakasan yan. Inaasahan ko naman po na magdedesisyon ng Korte Suprema at susunod tayo sa desisyon ng Korte Suprema. Binigyang diin din ni Attorney Roque na isang fake news ang pagpapakalat ng impormasyon na siya ay isang pugante. Ulitin ko po ha, fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. Kaugnay nito, hinamon kahapon ng Malacanang si Attorney Roque na umuwi sa Pilipinas at harapin ang arrest warrant na inisyu laban sa kanya ng House of Representatives. Ngunit paliwanag ng dating presidential spokesperson na hindi siya makauuwi sa bansa dahil sa kanyang tungkulin bilang isa sa miyembro ng legal team ng dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Aniya hindi niya maaaring iwan ang kanyang responsibilidad sa ngayon. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague.
Yan naman po ay alam na ng lahat na sa mulat mula. Una po, ako yung kauna-unang Pilipino na naging miyembro ng Peace Council. And after my stint as spokes, of course, I said, I've already been advising the President on ICC even when I was spokes. And I can confirm that as early as 2019, I've been advising him on ICC matters. So I'm sorry I cannot come home. I have to defend my President. Kahapon kinumpirma ni Roque na magsusumite siya ng aplikasyon para sa kanyang asylum sa the Netherlands upang doon pansamantalang manatili habang inaasikaso ang kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Posibleng magsabay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity labang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Setyembre. Ngunit ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, wala siyang nakikitang problema o epekto nito sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Pero wala namang ugnayan yun eh. Whether nagsabay, hindi nagsabay, wala namang nakasulat na batas na bawal magsabay. Hindi naman gano'n yun. Lalo na kung busy halimbawa si Vice President Duterte bilang isa sa mga abogado ng kanyang ama, hindi naman nga siya required mag-attend ng impeachment trial sa Senado, maliban na lang kung i-require siya ng impeachment court dahil kailangan siyang i-identify na sa tingin ko hindi naman siguro papasok sa isong ito dahil kilala naman siya ng lahat. Paglilinaw pa ni Escudero, magkahiwalay na isyu ang impeachment trial at ICC hearing kaya hindi ito dahilan para maantala anumang dapat gawin ng Senado sa kanilang trabaho. Wala akong nakikitang posibleng epekto nito. Kung hindi, magandang ihalintulad. Sa dami na nagmamadali, sa dami na nangungulit at nanguurat, ang kaugnay dito, Nakatakda namang bumisita ngayong araw sa Senado ang ilang kinatawan ng Kamara upang inspeksyonin ang itatalagang opisina ng mga House Prosecutor para sa pagsasagawa ng impeachment trial. Hindi papayagan ng mataas na kapulungan ng Kongreso na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Ayon kay Senate President Francis Escudero, poprotektahan nila ang senador hanggang makakuha ng legal remedies na karapat-dapat sa kanya. hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yun. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya, hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan. Nilinaw naman ni Senator Escudero na hindi habang panahon ay ganito ang sitwasyon. Anya, oras na magkaroon na ng desisyon ang mga isinampa nitong apela sa Supreme Court kontra sa posibleng arrest warrant ng International Criminal Court ay kailangan itong igaalang at ipatupad. Anumang desisyon ng Korte Suprema hindi binding sa ICC dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalaan. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng Korte, pag-uutos sa pamahalaan na gumawa ng mga hakbang para maisakatuparan yon sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC, pero sa dulo, desisyon pa rin ng ICC yon dahil anumang desisyon ng Korte Suprema, binding lamang sa mga opisyal ng pamahalaan at mga Pilipino at sa Pilipinas kung saan siya may jurisdiction. And in relation to that, sir, ano ba ang dapat naming asahan? Kasi syempre, sabi, September 23 ang susunod nating pagdinig. Pero in case you are going to file any petitions as an ICC expert, sir, how will that happen? I think the court said naman it is without prejudice to earlier hearings, no? But the confirmation of the charges, which focuses, of course, on the issue of jurisdiction and the issue of elements of the crime, was set for September 25. But that is without prejudice to filing a motion that could possibly be heard by the court, okay? Okay. And then the second question, Attorney Harry, you mentioned naman kanina na you will address na rin yung questions about yourself, concerning yourself. Malacanang just said to Duterte supporters that they should also encourage you to come back to the Philippines and face the arrest warrant from the House of Representatives. Sir, what do you say to this?
I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Yan naman po ay alam na ng lahat na sa mulat mula. Una po, ako yung kauna-unang Pilipino na naging miyembro ng List Council. Ngayon po, 5. 3 doon sa 5, 2 doon ay dati kong kasama. In fact, my 2 former partners are representing the victims. Kaya po kami naghiwa-hiwalay sa law office. Yung 2 kong partners opted to represent the victims. And after my stint as spokes, of course, I said, I've already been advising the president on ICC even when I was spokes. And I can confirm that as early as 2019, I've been advising him on ICC matters. So, kinailangan po kami maghiwa-hiwalay as a law office and as legal partners. No? So, I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. And as a follow-up to that lang, no, my question, are you saying, attorney, that you are willing to face the case after this entire thing? Well, nakabinbin po ang aking petition sa Korte Suprema para ideklara ang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila at walang basihan yung paghingi ng mga dokumentong hinihingi sa akin. Paulit-ulit ko naman pong sinasabi, hindi ko po tinatakasan yan. Inaasahan ko naman po na magdedesisyon ng Korte Suprema at susunod tayo sa desisyon ng Korte Suprema. Ulitin ko po fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. And before ko po ipasa kay Gretchen, I think she has a question. My final question is how the Vice President is also reacting to updates at home regarding additional names na involved daw sa reimbursement ng funds ng OVP. I've not had any opportunity to confer with her on this matter, pero consistent naman ang sinasabi niya, no? 125 in intelligence funds cannot be discussed publicly at nag-issue na po na ang qualified opinion ng COA. So ibig sabihin, everything was above board. Okay. Attorney, paano po kung mag-file ng extradition request ang Pilipinas para kayo po ay mapauwi? Well, I'm formally announcing that after our meeting today, I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. As soon as my application of asylum is received, I do have the rights to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number 1, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to asylum status, and number 2, non-prosecution for illegal entry. Pero legal naman ang pagpasok ko dahil meron akong visa. No? Pero naniniwala ako na yung warrant of arrest ng Kamara de Representante ng WAD Committee ay mapapatunay ng unjust prosecution. Kasi dito sa Europa, unheard of yung isang warrant of arrest na indefinite ang lifetime, number 1. Number 2, walang bail. So, at number 3, malinaw naman yan na ito isang investigasyon sa Pogo na nais nilang talagang i-link si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. No? At malinaw na sa tingin ko ang political motivation behind the investigation on the Pogo dahil ang sinasabi ng WAD Committee, si Presidente raw ang nag-legalize ng operation ng Pogo even if it has always been there, no? Since time pa ng Aquino government. No? So I'm confident. I am confident that I can prove political persecution through unjust prosecution ng WAD Committee. When was that filed, attorney, yung application for asylum, and how long do you expect that to be acted upon? Well, I'm filing it immediately after our meeting. Okay, so I'm heading in the afternoon. The place of filing is medyo malayo, 3 hours, so I expect to spend the night there. And there's a whole procedure that I need to comply before they give me proof that I am an asylum seeker and a temporary residence in the Netherlands as soon as they receive my application for asylum. So hindi po nila mapagkakait na ngayong naririto na ang kaso ni Duterte, iniisip ko isa sa dahilan kung bakit nila ako ginigipit ay para mawalan ng legal representation ng presidente. Now, totoo po na marami namang nasa list council. Pero wala na pong ibang list council member siguro na
pamilyar sa Batas Pilipinas, Batas International, at yung political context ng pagsasampa ng kaso ito. So, 5 lang pong Pilipino yan, yung dalawa, counsel for the victims, di ko po kakilala kung sino pa yung dalawa, but I don't think barbers can deny na sa mulat mula, pinalano nila talaga ang pagpapadala dito kay Presidente Duterte para mawala ang tinik sa kanilang mga buhay na magkaroon ng Marcos Forever. Kung matatandaan niyo po July of 2022, nag-briefing kami sa Malacanang. Pinabayad ko si Presidente Duterte ng 20 pesos para hindi ako makapagsalita sa labas kung anong pinag-usapan. Pero alam naman po natin yan tungkol sa ICC yan. At sinabi niya, hindi makikipagtulungan. Pero as early as August, meron ng kontrang statement si Justice Secretary Remulla as relayed to me by Reuters. In fact, it was not featured prominently in the Philippine media and it was Reuters that asked me to comment. Abay, iba na po sinasabi, mere 1 month after the President declared that we will not cooperate. At alam niyo naman yung sinabi na ni Secretary Remulla, which is now consistently what he has been saying, that pag nagkaroon daw ng red notice, they have to cooperate, which is of course not true. Pero Secretary, nakakakain ba siya? Nakakainom ba siya ng gamot? Wala ba siyang iniindang sakit? Nakakatayo ba siya mag-isa? Paano ang kanyang pamumuhay ngayon sa loob ng kulungan na mag-isa? Ulitin ko, Henry, hindi ko pa siya nakikita. Ang nakakita lang sa kanya, once si E.S. Medaldea, once si VP Sara, and today at 9 o'clock, si Executive Secretary Medaldea rin, former Secretary Medaldea. No? So ako, I can only rely on what VP Sara has said. No? VP Sara said na okay naman daw si Presidente, medyo nung time na binisita niya, hapon na, 1 meal pa lang ang sinerve sa kanya, hindi masyado nakain ni Presidente ang Dutch food. Pero pinaghandaan na raw siya ng kanin. Okay? Now, let me tell you about the detention facility. Kahapon kasi, I had lunch with the Dutch National. Itong detention facility po is not exclusively for the ICC. It is an international detention facility being run by the Dutch government. And in fairness, they refer to it as the Hilton Prison. Kasi wala siyang rehas. It's a compound. It's like a dorm, I guess. No, walang rehas. They're free to move about, and quality of food naman is hindi masama. Kaya lang daw, syempre, it's Dutch food. No, and they have accommodated President Duterte's preference for rice. So, ang tawag po dito sa Europe ng detention facility being run by the Dutch government, but it's an international detention facility na merong particular wing reserved for the ICC is Hilton Prison. Pero I also need to underscore this, no? Siya po ngayon ay nandun sa, kumbaga, parang clinic ng facility na yon, no? Dahil he is still being monitored, no? Ang problema nga kasi, nagkulang siya ng gamot talaga. And although alam ng mga doktor ang gamot doon, ang aking huling narinig is they are providing him with substitute medicine. Kaya nga po kagabi, nag-deliver kami ng totoong medicine niya with letter and prescription para makita nila na hindi na dapat substitute medicine ang bigay kung hindi yung talagang mga gamot na ni Presidente.